Kabrigada, nagpapatuloy pa rin po siya ang kinakasang aktibidad ng ilang grupo para ho sa nalalapit na paggunita ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay David San Juan, ang tagapagsalita ng grupong Taumbayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance or tama na, sinabi nitong nakalatag na rin ang sama-samang pagmamarcha ng iba't ibang grupo, universidad at sektor patungong People Power Monument sa susunod na linggo. Pagdating ng Martes, February 25, sama-sama ang iba't ibang grupo, hindi lamang ang mga eskwelahan, hindi lang mga universidad, pati ang iba't ibang sektor at ang iba't ibang grupo ay sama-samang mamarcha papunta sa People Power Monument 3 to 6 p.m. yung programa doon, iba't ibang sektor. At tapos mayroong misa si Bishop Broderick Pabilio, alas 5:30 naman, doon sa EDSA Shrine. Ayon pa kay San Juan, 3 panawagan ang nais nilang isigaw ngayong taon para sa pagunita ng naturang mapayapang pag-aaklas. Kapag kasunduan daw ng mga grupo ang main call na Marcos Singilin, Duterte Panagutin at Sara litisin. Nakapwesto si President Bongbong Marcos Jr. at nakita naman natin kulang pa rin ang aksyon sa presyo ng bilihin, mataas pa rin ang presyo ng bigas, hindi pa rin tumataas ng sapat ng sahod at sa tingin natin sa ngayon ay mabagal pa rin yung usad, pagpapanagot, holding accountable kay former President Duterte doon sa extrajudicial killings, etc. Yung ICC hindi pa pinapapasok sa Pilipinas, so dapat panagutin si Duterte doon. At syempre, klarong-klaro naman na umusad na sa Kongreso impeachment, dinala sa Senado, ang panawagan natin para litisin. At sa huli naman mga kabrigada, binigyan din pa ni San Juan ang kahalagahan ng EDSA People Power Revolution at ang sama-samang pagkilos ng taong bayan para ipaglaban ang gustong mangyari para sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,